Yan po, muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Sa lahat din po na maabutan po ng salita po ng Diyos sa gabi po na ito sa ating pong online Bible study. Magandang gabi po at pagbati po sa ating pong lahat. At habang tayo po ay naghihintay po sa ating pong mga kapatid po na magjo-join po sa ating pong Google Meet, tayo po ay mag-start po na magbigay po ng papuring awit. Awitin po natin, ito pong naka-flash po sa ating pong mga screen doon sa krus. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. Marahil minsan pa po tayong umawit bago tayo po dumako sa ating pong opening prayer. Awitin po natin dahil siya'y buhay. Ang Diyos sana sana na
Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. At ngayon po, inihiling ko po na tayo po ay mag-start po sa isa pong panalangin at let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at kapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito na ibinigay niyo po sa amin para po sa amin pong muling pakikinig at pag-aaral po ng iyong pong mga salita. Salamat po sa mga papuring awit na amin pong inawit. Nawa ito po ay makapagbigay po ng kaluwalhatian din po sa inyo pong banal na harapan. At sa mensahe po ng amin pong inawit, tunay po na ang amin pong Panginoong Hesus ay pinagkaloob niyo po doon sa krus para po siya po'y mamatay at bayaran po ang amin pong mga kasalanan. Salamat po dahil tunay po na ito po ay ginawa po ninyo dahil po sa inyo pong pag-ibig po sa amin. Ngunit salamat po, muli po siyang nabuhay para pagkalooban din po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa sa gabi po na ito, patuloy po na kayo po ay mapapurihan. Ganoon din po ang aming pong dalangin, ang banal na Espiritu, ang siya pong tumulong po sa aming pong pag-aaral ng iyong pong mga salita, sa aming pong mga kapatid, kung saan man po kami na naroroon dahil po physically hindi po kami kakasama. At salamat po nagagamit po ang ganito pong online para po kami ay patuloy po na magtipon at mag-aral ng iyong pong mga salita. Pangunahan niyo po kami na makikinig at yun din po ang iyong pong anak na gagamitin po na maghahayag po sa inyo pong mga salita. Kayo din po ang manguna. At sa inyo po namin pinagkakatiwala, Ama, ang gabi po na ito at patuloy po ito po ay amin pong ibinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan lang po na iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat at halos po naka-join na rin po ang ating pong mga kapatiran po at ngayon po ay magi-start na din po tayo sa ating pong online Bible study. Marahil po hihanda na po natin ang ating pong mga puso at pakinig at tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral at binibigay ko na po kay Brother Wilson. Salamat Brother John at magandang gabi po sa lahat po sa atin mga kapatid at personal po, ako po ay lubos din na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos patuloy po na pagkakaloob po sa atin ng ganito po na mga oras. Bagamat tayo po ay physically, sabi nga ng kapatid po natin ay magkakalayo, ay patuloy po na ating pong nagagampanan ang mga gawain ng ating pong local church sa Valenzuela Christian Church. At alam po natin na ang ganitong pagtitipon po o sabihin natin na pakikisama sa mga ganitong mga oras ay tunay po ito'y nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. At ginagamit din po ng Panginoong Diyos ang ganitong mga pag-aaral upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at masumpungan po ng Diyos na tayo ay namumuhay na kalugod-lugod at higit sa lahat kagamit-gamit o effectively na tayo po ay nagagamit ng Diyos para po sa kanyang kalwalhatian. Kaya sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kung di po ako nagkakamali, last Bible study po natin, tinalakay natin yung 2 Corinthians 5:17, kung saan ay sinasabi on, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. O kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. At sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay magpapatuloy po tayo sa tungkol po. Yung napag-aralan natin last ay sa kapangyarihan po ng Diyos, sa kapangyarihan ng mensahe ng magandang balita, nung tayo po ay sumampalataya at nagdesisyon na tanggapin ng Panginoon,
at nagsisi sa ating mga kasalanan, ang Espiritu Santo po ng Diyos ay nanahan sa atin, kaya nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Naglalang ang Diyos ng bagong buhay within us through the indwelling of the Holy Spirit. Sapagkat hindi niya na po kayang i-reform ito pong ating sinful nature. Kaya minarapat ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang taong nilalang, ay inihandog niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang muling pagkabuhay, ang bawat isa po sa atin na tumanggap at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban po ng bagong buhay na ito. Kaya within, meron tayong new life. Pero ngayon pong gabi ay pag-aaralan naman natin paano po tayo naman ay makakapamuhay na dito sa ating bagong buhay. Sa Roma 6:4 po, marahil ay ang lahat po sa atin ay naging pamilyar, lahat po tayo na mga sumampalataya, lahat po tayo na nagdesisyon na magpabautismo po, ay marahil ay pamilyar po na tayo sa talatang ito sa Roma chapter 6 verse 4. Sabi po rito, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Kung titingnan natin, ito yung spiritual na katotohanan tungkol doon sa ating pagpapasya na pagkatapos nating sumampalataya ay magdesisyon, sumunod sa utos ng Panginoon na tayo ay magpabautismo. Kaya sa ating pagpapabautismo po ay mayroong mahalagang mga katotohanan doon. Bagamat ito po ay hindi nakaliligtas, ang pagpapabautismo, ito po ay isang pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat iniutos po niya sa kanyang mga alagad na humayo, ipangaral ang magandang balita at ang lahat ng sasampalataya ay iniutusan niya ang kanyang mga alagad na sila ay bautismuhan niya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mababasa po natin yon doon sa Marcos 16, talatang 15. Kaya nga, mahalaga na makita rin po muna natin ito sapagkat ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito, ito po yung panahon bago po siya, pagkatapos niyang mamatay, at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay, at siya ay sa kanyang pagkabuhay na muli ay nanirahan, nakisama, nakihalubilo sa kanyang mga alagad sa iba't ibang pagkakataon. At ito ang uling pagkakataon bago po siya ay umakyat doon sa langit, ay iniutos po niya ito. Ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa mababaw na salin, ginamit yung mabuting balita sa lahat ng tinapal. Verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Although sabi nga natin, hindi po nakakaligtas yung pagbautismo. Ang nakakaligtas yung pagsampalataya. Pero bahagi ng tunay na pananampalataya natin sa Panginoon ay yung willingness na tayo po ay magpabautismo. Kaya kinikilala natin na wala tayong infant baptism sapagkat ang baptism ay isang decision na maaari nating gagawin sa ating buhay pagkatapos nating sumampalataya sa Panginoon. At kung babalikan natin yung Roma 6, sinasabi roon na sa ating pagpapasya na tayo'y magpabautismo dito sa Roma 6:4. Sabi niya, tayo nga, kasama si Apostol Pablo, tayo nga'y nangalaybing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan.
Kaya yung bautismo ay mayroong malalim na katotohanan, mayroong tinatawag na spiritual implication. At ang katotohanan na ito, na ayon dito, nung tayo ay nagpabautismo, nung tayo ay ilubog sa tubig, sapagkat yun ang ibig sabihin ng bautismo, to dip, baptizo sa Latin word, ilubog. Sapagkat sa ating pagkalubog, tayo ay nabilang na, namatay na. Pansinin po natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. It means you are paid. Ikaw ay bayad na. Spiritually speaking po yun. Sabi roon, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya yung pag-aon po natin, tandaan po natin, yung pag-aon natin, yun ay nagpapasimula ang kapangyarihan ng Diyos ay tayo ay mamuhay sa ating bagong buhay. Kaya po yung pagka tayo ay nagpabautismo, bukod doon sa gusto natin sundin ng Panginoon. Number 1, gusto natin sundin ng Panginoon. Number 2, gusto na nating ipamuhay ang ating bagong buhay. Kaya ngayong gabi po ay yan po yung ating mga tatalakayin sa tulong po ng mga salita ng Diyos. At mahalaga na una, yung mga characteristic of a changed life. Pag-aaralan po natin yung mga katangian ng pamumuhay sa ating bagong buhay. Siguro tignan po natin ang sinasabi dito sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Isang napakaganda po na katotohanan po ito. Kailangan nating maunawaan at makita na ang bagong buhay natin, hindi ito magmumula sa atin. Kung paano yung bagong buhay ay galing sa Diyos, maging ang bagong pamumuhay natin ay gawa rin po ito ng Panginoong Diyos. Hindi ito yung sasabihin natin, simula ngayon na ito nang gagawin ko. Hindi. Minsan, it is a failure. Parang yung pong tinatawag natin na mga pagka-January o yung New Year's resolution, simula sa taong ito, ganito. Hindi po ganon. Tandaan natin, ang new life natin within is work of God. Ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Maging yung new life natin, yung pamumuhay natin, yung bagong pamumuhay natin, ito ay gawa ng Diyos. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ang sabi rito, babasahin ko po. Yan. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita, bibigyan ko rin naman kayo, ang Diyos po ang ating nagsasalita rito, no? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Napakaganda po. God gives a new heart and new spirit. Napakaganda po. Yan po ang ating gustong tingnan muna ngayon. Tandaan natin, ang Diyos po, ang isang tao na naniwala, sumampalataya sa Ebanghelyo, ang Diyos po, bibigyan kanya ng bagong puso. Hindi po ibig sabihin nito ay meron tayong heart surgery. Hindi po yun. Tandaan natin, ito po ay isang spiritual na katotohanan. Parang yung salitang, unless a man be born again. Sabi ni Nicodemo, papasok ba uli ako
sa tiyan ng nanay ko. Physical yon. Hindi po. Spiritual ang ibig sabihin nun. At gusto kong tingnan natin itong new heart. Ang ibig sabihin nito, a change, inner. Yung puso kasi natin ay, sabi nga sa Bible po kasi, yung puso, hindi lang siya yung nagpa-pump, nagpa-function para tayo ay mabuhay. Biblically, ang ating pong mga puso, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na yung center of one's will, emotion, and desire. Ang biblical concept, ang tinutukoy po rito, hindi yung literally na puso na nagpa-pump, mga medical explanation. It is spiritual. Ang tinutukoy po nito yung pinagmumulan ng iyong kalooban, yung gusto, at pinagmumulan ng emosyon, yung mga kalungkutan, kaligayahan, at iba-iba pang mga emosyon. And desire, ito yung pagnanasa. Ang lahat ng mga bagay na yan ay nanggagaling sa ating puso. Kaya nga, maging ang Bible, sinasabi niya, ang nakakarumi sa tao ay hindi yung pumapasok, hindi yung kinakain, kundi ang lumalabas sapagkat ito'y nanggagaling sa kanyang puso. Tandaan natin, biblically, the Bible refers to the center of one's will, emotion, and desire. Ito po yung tinutukoy dito na puso. At sinasabi po rito na bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso, a new heart. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ang ibig sabihin po nito, yung pagkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa kaloob-looban natin o yung tinatawag na transformation of desires. Magkakaroon tayo ng pagbabago. Yung mga pagnanais natin ay magkakaroon ng pagbabago. Tinatawag na transformation of desire. Yun yung new heart. Ano pong ibig sabihin? Nung una, ang nais ng tao, ang nais natin, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, noong ang Diyos ay hindi pa po siya nakagawa ng bagong puso at hindi po tayo sumampalataya pa sa Kanya. Ang ninanais ng puso natin ay pawang masama o tinatawag na selfishness o tinatawag na makasalanan. Loving sin. Mahal natin, gustong-gusto nating ginagawa ang mga bagay na yan. But, dahil sa ating Panginoon at dahil sa ating pananampalataya, from loving sin, nagkaroon ng pagbabago to loving God. Kaya, ngayon, ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon ay nagkakaroon ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At alam po natin na ang pinagmumulan ng pagmamahal na yan ay ang pananahan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Galatia 5:22. Kahit hindi na natin ilipat, madalas natin pinag-uusapan. Dati, ang mahal natin, ang ninanais natin ay mga bagay na yung nakakasiya lang sa ating sarili. Subalit, ngayon, nagkakaroon tayo ng pagnanais kung ano yung nakakasiya sa ating Panginoong Diyos. Loving God. At maliwanag po na yan yung bagong puso. Nagkakaroon tayo ng new desire.
At sinabi niya rin dito na aking aalisin ang batong puso. Hindi po ito yung awit na pusong bato ng ages ba yun? Hindi po. No? Ang pusong bato po na tinutukoy dito sa ating binasa, ito po yung puso na malamig, no? At nagre-resist, ibig sabihin tumatanggi, tumatalikod sa salita ng Diyos. Ito yung stony heart. Ito yung puso na ayaw tablan o ayaw ipamuhay ang salita ng Diyos. Bagkus siya ay tumatalikod sa kalooban ng Diyos. Tinawag po yan na stony heart. Yung parang matigas ang ulo, matigas ang puso. Parang hindi siya, nagpapatuloy siya doon sa nais niya sa buhay niya. Yun yung matigas na puso. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, aalisin. Aalisin ang batong puso sa iyong katawan. Like I said, hindi po ito surgery. Kumbaga po, kung mayroong upuan, trono doon sa mga puso natin, dati tayo yung nakaupo, tayo yung naghahari. Subalit, sa biyaya ng Diyos, ang uupo roon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya yung maghahari sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yung pusong laman, compared doon sa pusong bato, matigas, samantalang yung pusong laman ay so responsive and obedient. Yun yung ibig sabihin ng pusong laman. Yun yung new heart. Ang Diyos ay bibigyan niya tayo ng new desire. Bibigyan niya tayo ng pusong malambot, masunurin. Kumbaga sa lupa, kung pag-aaralan natin, yung mga puso natin ay inilintulad sa poor soil. Yung apat, yung the parable yung parabola noong poor soil. Mayroong matigas, mayroong matinik, mayroon naman na malambot na matabang lupa. Yun ang ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin. Nagiging masunurin sa mga salita ng Diyos. Yun yung bagong puso. Kaya napakalaki talaga ng transformation ng isang Kristiyano. At dahil sa bagong kalagayan na yan, dahil sa ang Diyos ang siyang, sabi nga sa Pilipos, gumagawa, no, sa buhay natin, dahil sa ating kaugnayan ngayon sa Diyos, tayo ngayon ay nakakapamuhay ng bago. Yun yung sinasabing newness of life. Kaya yung pagpapabautismo ay hindi lamang pagsunod, kundi ito ay ginagawa natin sapagkat nais nating ipamuhay na yung ibinigay ng Diyos sa atin na bagong puso. At hindi lang po bagong puso ang ibinigay ng Panginoong Diyos. Ang sabi niya, God gives a new heart and new spirit. Yun po yung sinasabi rito. Yung new spirit. Yung new spirit po, sabi sa Romans chapter 12, siguro buksan po natin o tignan po natin dito sa ating
Romans 12 verse 2. Ang new spirit o yung sinasabi niyang diwa, ito po yung tinatawag na renewed mind. Yung bagong kaisipan, pag-iisip na gustong sumunod sa Diyos. Sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Not only God give a new heart, God give us a renewed spirit, bagong pag-iisip, kung saan sa pamamagitan nito ay nakikita natin upang mapatunayan ninyo. Sabi niya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual discernment. Dati ang nakikita natin ay mga bagay lang dito sa mundo. Kaya madali tayong matangay ng mga bagay dito sa mundo. Kaya yun yung sinasabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Yung word kasi sa English, do not conform, sabi po niya, to this world. Yung salitang conform na ginamit ni Pablo, pagkat naniniwala si Pablo na ang isang tunay na Kristiyano, na nung siya'y nagkasala, siya ay tumalikod sa Diyos at mas inibig niya ang mga bagay sa mundong ito. Subalit nung siya ay sumampalataya at nagsisi, siya ay tumalikod at siya ngayon ay focusing to God's will. Kaya nga sabi nito, upang mapatunayan ninyo, binibigyan niya tayo ng discernment, ng karunungan, ng kaisipan, upang mapag-unawa natin kung ano yung mabuti, kung ano yung kaaya-aya, yung nakaka-good sa Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At tandaan po natin, wala nang higit na mainam sa buhay natin po na ito, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ay yung nandoon tayo sa kalooban ng Diyos. Marami kasing mga believer kung minsan, nakakalungkot, lumalabas sila doon sa kalooban ng Diyos. Pilit nilang sinusundan yung mga bagay na makasanlibutan. At yan yung minsan nakakalungkot. Kaya nga, ano po ba yung dulot ng sanlibutan po na ito? Katunayan, ang sanlibutan ay the worldly system always opposed to the will of God. At yan po yung bagay na sinasabi din ni Juan, 1 John 2:15. Sabi doon, do not love the world. Hindi po yung mundo ang tinutukoy dito. Ito po yung pagnanasa ng mundong ito. Ito yung tinatawag na mga kamunduhan. Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang worldly system ngayon ay, ang gusto niya makamtan niya yung mga bagay dito sa mundo. Yung richness. Sabi niya, kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tapos dinipay niya sa 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan
ang mga masasamang pita ng laman at ang mga masamang pita ng mata at ang kapanaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. At yan ang sanlibutan. Yung maging famous, maging rich, famous, no? Yan yung gusto ng sanlibutan. To gain more money, to gain more. Yun po yung sanlibutan. At ang mga bagay po na yan ay napakahirap talikuran ng isang tao. Sapagkat yan yung gusto niya. Yung they honor money and possession over God. At sila, ang sabi nga, and they turn a blind eye to their wrongdoing. Because they are consumed by wealth and status. Yun po yung nangyayari sa sistema ng sanlibutan ito. Kaya, yung material possession at yung tinatawag na superficial desire, mas mahal nila ang mga bagay na ito kaysa sa mahal nila ang Diyos. At ang isa pong tunay na Kristiyano, ang Diyos po ay nire-renew niya. Binibigyan niya tayo ng bagong diwa. Although sa English, ginamit niya yung spirit, small letter, bagong diwa. Yun yung kaisipan natin. Binibigyan niya tayo ng discernment. Binibigyan niya tayo ng pangunawa na ang mga bagay na ito ay walang kwenta. Ang mga bagay na ito ay umahad lang. Samantalang ang mga bagay na etong kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At ito ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Bigyan ko po kayo ng mga practical tips kung paano po tayo ay matransform yung by our renewing our mind yung ating mga kaisipan. Number 1, lagi po tayo magbasa ng Bible. Pagka po kasi nagbabasa tayo ng Bible, ang mga katotohanan sa tulong ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay liwanag sa atin, ay kumbaga parang sinasakop niya yung ating kaisipan. At binibigyan niya tayo ng karunungan upang lubos nating makilala ang Diyos sa buhay natin. At upang lubos nating makita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay natin. At kung minsan, tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga binibigyan niya ng karunungan. Yung mga ginagamit niya na nangangaral at nagtuturo. May mga spiritual gift of teaching and preaching. Ay ginagamit sila ng Diyos upang maliwanagan natin ang mga katotohanan na ito. At makita natin ang tunay na kalagayan natin. At dahil dyan, ay natututo natin na ito ay paniwalaan, tanggapin, ipamuhay. Sapagkat alam natin ito yung nakalulugod sa Diyos at makakabuti sa atin. Kaya pagka ang bawat isa po sa atin ay natutunan natin na ang salita ng Diyos ay ang siyang tanging source lamang ng katotohanan at karunungan at gabay, unti-unti natatransform yung ating buhay. Unti-unti tayong nakapamumuhay sa kanyang kalooban. Na ipamumuhay natin. Pagka
yung naipamumuhay natin ng salita ng Diyos ay nakakalakad tayo sa ating panibagong buhay. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong diwa, renewed mind. At napakahalaga po. Kaya napakahalaga ng pagbababad sa mga salita ng Diyos. Kaya nga, isa one way to nourish yung ating mind spiritually. At ito ang isang napaka-powerful step to start to walk newness in life. Kaya nga po tayo sa ating local church ngayon, sa Valenzuela, ay ini-encourage po namin kayo na magkaroon ng sariling Bible. Sabi nga, although matagal nang narinig ko to sa DCAS, ako ay siguro taong 1984 pa, 85, ako'y bagong Kristiyano. Hindi ko makalimutan yun, ang sabi ng commentator sa radio sa DCAS, pagkat ang DCAS ay Christian station sa FPBC, yung Far East Broadcasting. Ang sabi doon, kung mayroon kang bahay, ipagbili mo ang bahay mo at bumili ka ng Bible. Ay huwag nyo naman pong i-for sale yung mga bahay ninyo. Yun ay isang challenge lang na kung saan ay ang bawat isang tunay na Kristiyano upang siya ay makapamuhay sa kanyang bagong buhay, ang unang kailangan na hakbang niya ay pahalagahan ang Bible, na tanging ang Biblia lamang ang pangunahing pagmumulan ng katotohanan. Gabay. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 3:16, sabi niya, all scripture, ang lahat ng kasulatan is given by inspiration, ay kinasiyan ng Diyos. It is profitable. Sabi niya, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo, nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, mag-grow. Yun ang ibig sabihin. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. The very first step na makakatulong sa atin upang makapamuhay tayo sa ating bagong buhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Second, yung tinatawag na communication with God. Sa isang relasyon po kasi, napakalaga ng communication. Pagka tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang siyang nangungusap sa atin. Lagi ko pong sinasabi yan at yan ay isang totoo. Kapag ikaw ay naging seryoso sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi mo man narinig sa tenga mo, narinig ng puso mo kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya nagagabayan ka. At pagka tayo naman ay nananalangin, tinatawag na prayer, ito yung maganda. Kasi sa panalangin, doon natin nahihingi yung guidance ng Diyos sa buhay natin. Humihingi tayo, doon din natin isinasaad yung ating pasasalamat. Sa panalangin, doon din tayo humihingi ng tulong sa Kanya upang tayo makapamuhay ng nakalulugod sa Kanya. Kaya yung personal time o yung tinatawag na personal devotion with God, isa po itong napakahalagang pangunahing hakbang para po tayo ay makapamuhay ng bagong buhay natin sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng ating devotional, yung ating tinatawag minsan na quiet time, o dito yung lalong napaglalalim at napagtitibay natin ang pananalig natin sa Diyos.
At dahil po dyan, yung ating kaisipan, nakikita natin, nadidiscern natin, binibigyan tayo ng kaunawaan ng salita ng Diyos para makita natin kung ano yung mga bagay na mabuti, nakalulugod sa Panginoong Diyos at nakabubuti para sa ating mga anak niya. Kaya sa tuwing pagka nagkaroon po tayo ng ganito na panahon, oras, araw-araw, alam niyo parang yung mind natin talagang naiiba. Binibihag ito ng Diyos upang ito'y kanyang ilip. Tandaan natin, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi rito, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi rito, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ang tinutukoy niya rito ay ang salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Espiritu at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang mga katotohanan, sabi rito, siyang gumigiba. At ang sabi pa po rito, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip. Isipin po natin, sa pagtalima kay Kristo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Hebrew chapter 4 verse 12. Kahit huwag na natin ilipat. Ano pong sinasabi ron? Ang salita ng Diyos ay buhay, matalas, parang taba, makapangyarihan, magkabilay talim. Kaya po, napakahalaga po na tayo ay nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Hebrew 4:12 po yan. Yung dito sa, yung para din sa mga nagno-notes. Sabi dito, sapagat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya, minsan, totoo po yun, minsan, pagka nakakarinig, nagbabasa tayo, parang nagsasalita ang Diyos, parang alam niya yung kalagayan natin. Minsan ganun pagka ang minsan naman sa pakikinig natin ng mga mensahe, mga pag-aaral, parang ang nagiging akma sa kalagayan natin. Kagabi nga po sa ating Bible study sa Nueva Ecija, merong isang kapatid, di ko alam, meron pala siyang pinagdadaanan na parang gusto niya na yung i-put into court yung kanyang suliranin. Pero dahil sa pag-aaral, sabi niya parang natamaan ako. Parang nagdalawang isip siya. Salamat sa Diyos. Sapagkat binibihag ng Diyos, ng salita ng Diyos ang ating mga kaisipan. At ginigiba, ibig sabihin minsan iba yung thinking natin . Ito yung gusto natin mangyari . Ito, pawang mga makamundo, pawang makasanlibutan, pawang mga material na bagay. Kaya, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. At higit sa lahat, mahalaga na unahin natin ang Panginoon. Sapagkat hindi tayo makakalakad na ang kaliwang paa natin ay nasa sanlibutan at ang kanang paa natin ay nasa Panginoon. Makalakad ka man, ikaw ay hirap. Kaya napakahalaga na we must choose. At dahil dyan ay makakapagsimula tayo na makapamuhay sa Panginoong Diyos. Kaya
ito ay mga simula pa lang po ng ating mga pag-aaral. At sa mga darating po na may mga practical pa po tayo na mga pag-aaral, no? Sa ngayon, nakita natin na binigyan tayo ng new heart and mind. Second, binigyan tayo ng desire to obey God. John 14:15. Sabi ron, if you love me, keep my commandments. Binibigyan niya tayo ng desire, pagnanais. Dati ang sinusunod natin ang sarili natin, yung mga kalayawan natin, yung mga bagay na makakapagpaligaya sa atin. Sinasantabi natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Pero ngayon, dahil sa pananaan ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos. At dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, natututo tayong ginagawa ang salita ng Diyos. Sabi nga ni James sa chapter 1 verse 22, doers of the word, not hearers only. Kasi minsan merong mga magagaling sa Bible alam nila. Minsan marunong pa sila talaga sa mga nagtuturo. Maganda yon. Pero kung ito'y alam mo lang at hindi mo ipinamumuhay, ito'y walang kwenta. Sabi niya, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. At ito yung mga pinagpapala. Sapagkat ko itutuloy natin, sabi ron sa 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ibig sabihin, hindi siya nare-reform. Wala yung transformation. Kasi, para siyang tumitingin sa salamin. Ibig sabihin, yung mga dumi na nakikita niya, pagka nakikita niya ang salita ng Diyos, hindi niya inaalis, hindi niya nililinis. 24, sabi niya, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Kaya minsan ganun po. Minsan natamaan tayo. Sabi natin, tinamaan ako. Maganda po yun. Ibig sabihin ng Diyos ay directly na gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang akayin, bihagin, para daling kanya sa kanyang kalooban. Sapagkat alam ng Diyos kung ano yung mainam sa iyo. Kaya lang kung minsan ay madali natin itong nalilimutan at mas natin pinagbibigyan ng ating mga sariling kalayawan at ating mga sariling kalooban, yung ating desire. Pero ang sabi sa James chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ito magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng dyablo, sa kapangyarihan ng sanlibutan, at sa kapangyarihan ng ating mga sarili. At nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya pagka po tayo ay natutunan natin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay lumalago. Minsan, nasasakripisyo talaga natin yung mga bagay na kasiyahan lang sa mundong ito at pinipili natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil lumalago ang pagmamahal natin sa Diyos. Yan yung bagong buhay. New heart, new desire. At ganoon din, yung nagkakaroon tayo ng love for others. Sabi sa 1 John 4, 7-8. At ito ang bunga ng Espiritu, yung a changed life. Love others because God is love. Sabi nga ron, sabi sa 1 John 4, 7-8, sabi niya, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa. Mga believer, yung tinutukoy niya po rito. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos.
At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. It is a sign that you are God's children. Ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, sometimes we forsake some things in our life. Mas pinipili natin yung fellowship sa mga kapatid, pakikisama sa mga kapatiran, sapagkat alam natin yun ang kalooban ng Diyos. Hebrews 10:25. Sabi niya, huwag nating kalimutan ang mga pagtitipon. Kaya ako, although kami ni Brother Jan nga, minsan, siguro yan, mapapatotohanan po ni Brother Jan, sasabihin na, nag-usap lagi kami. Brother Jan, linggo na naman. Lunis na naman. Linggo, bago kami mag-iwalay ni Brother Jan, halos araw-araw po kasi ano meron tayo bukas, Brother? Prayer meeting tayo. Pagkatapos nun, ano tayo sa Martes, meron tayo. Ang sarap po. Although sabi nung minsan ng panganay ko, tatang sabi niya ba, hindi na tayo, tagal na tayong hindi yung family. Sabi naman ni Sister Kay, siguro pagka na lang, marami kasi tayong mga fellowship. Because we love each other. Mas pinipili natin nakasama ang mga kapatiran. Kaya ako mas gusto ko yung may fellowship talaga. At ito yung bunga ng Espiritu Santo. Yung sa Galatians 5:20-23. Love, joy, peace, patience, kindness. Yan po. At yan yung bagong buhay natin. Bagamat, alam po natin, at dito na po ako magwawakas, sapagkat sa susunod ay pag-aaralan naman natin yung mga ilang mga bagay pa. Although talagang very challenging po yung ating new life. Hindi po siya madali. Mayroong mga spiritual struggle. Pero dapat tayong magtiwala sa Diyos. At kauli-ulian sa Filipos 1:6. Marahil dito ako magwawakas. Masarap po ang mabuhay sa bagong buhay po natin na ito. Pero sabi nga, hindi po ito madali. Full of struggle. Dahil meron tayong kalaban ang sarili natin, yung old desire natin, ang sanlibutan, very attractive. Ang diablo, makapangyarihan siya. Pero ang sabi rito sa Filipos 1:6, sabi niya, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Mahirap po siya pag kinuha mo siya in your own strength. But if you trust God, if you obey God, siya yung gagawa sa buhay mo. Magugulat ka lang. Kaya, yung new life po natin, yung within, it is God's. Is the one who worked and made yung new heart, new mind natin. Siya rin yung tutulong sa atin sa everyday para tayo ay makapamuhay. Kaya napakalaga ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo sa mga gawain, at pagsunod sa kanyang mga kalooban, at lalo tigit pagka tayo po ay nag-evangelize. Paano maniniwala sa iyo yung ini-evangelize mo kung alam niya yung araw na yon ay mayroon kang gawain pero siya kasama mo siya sa sanlibutan ito? Paano siya maniniwala sa iyo? Paano mo siya maaakay sa Panginoon kung ikaw ang naaakay niya? Mga kapatid, napakahalaga po nitong bagong buhay natin. Bakit po nais ng Diyos? Bakit hindi na lang niyang tanggapin natin siya? Dinala niya na lang tayo agad sa langit.
Para hindi na tayo parang nakikilaban sa mundong ito. Bakit po? Dahil gusto niya na maluwalhati sa buhay natin. Gusto niya tayong gamitin para pa sa maraming mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin. Sapagkat gagamitin ng Diyos yung ating new life. Kaya nawa po ang bawat isa ay manalangin, magbasa ng Biblia, para unti-unti po tayo na makapamuhay. Kaya babasahin ko po uli yung ating verse sa Ezekiel chapter 36, verse 26. Sabi po niya, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. At nawa po, lalo na po tayo sa atin po na mga sumunod na sa bautismo, nawa ay maalaalaan na atin yung panahon na ninais natin na tayo makapag-bautismo, na nais natin po na mamuhay na ng bagong buhay ay binigay po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Let us pray po. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bagong buhay na kaloob mo po sa amin. Salamat po sapagkat alam po namin na ang bagong buhay po na ito ay punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, sa kabila po ng mga pakikibaka, sa kabila ng mga pagsubok. Salamat po, O Diyos. Nawa tulungan mo kami na makapamuhay na sa aming bagong buhay. Patawarin mo po kami kung madalas ay mas pinipili namin ang mga gusto po ng aming mga sariling laman at pinipili po namin ang hatak ng sanlibutan at lalo tigit kung minsan po ay mas nagahari ang dyablo sa amin pong mga sarili. Patawarin mo po kami kung madalas po ay nasusumpungan mo kami na hindi namumuhay sa aming bagong buhay. Pakahugasan mo po kami at patuloy na tulungan mo po kami. At masumpungan mo ang bawat isa na namumuhay sa bagong buhay. Nang sa ganun po ay magamit mo ang aming buhay sa ikaliligtas ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, ng aming mga kakilala. At ang aming buhay ay maging kagamit-gamit sa iyong banal na harapan. Salamat po, O Diyos, sa bagong buhay na kaloob mo po sa amin. At nawa po ay tunay na ang iyong mga salita ay mangusap sa bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. At ibalik ko muna po sa ating MC para po sa ating mga questions and answer po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating pong kapatid. At katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong mga question and answer. Kaya kung meron po tayong mga katanungan po mga kapatid, ay malaya po ang bawat isa po sa atin na makapagtanong. Tayo po ay nasa dako na po ng ating pong mga question and answer. Yan po, sige po, sister. Pwede po tayong mag-open po ng mic. Tanong ko lang po bro, kung magbabasa po, sa pagbabasa po ng Biblia, ano po ba ang magandang sinisimulan? Yun lang po. Okay, magandang gabi po Ate Rosita. Para po sa inyong katanungan,
madalas po na marami na rin nagtatanong po, kahit ako po nung ako ay bago-bago po na mananampalataya, dahil nga po nagnanais din ako na magbabasa ng Biblia, nagtanong din po ako. At ang lagi pong sinasabi ay yung pong aklat ng Juan, yung Gospel of John, yung Mateo, Marcos, Lucas, yung Juan. Sapagkat doon daw po sa aklat ng Juan ay doon po ipinakilala ni Juan, ni Apostol Juan, ang ating Panginoong Yesus, yung kanyang pagka-Diyos. Kaya po napakaganda raw simulan nun. Although mayroon din naman po nagsasabi, anywhere in the book of the Bible, pwede naman natin simulan. Pwede ka magsimula sa Genesis or anuman. Pero mostly po, mas madalas po na ipinapayo even ng mga mas nakakatandang Kristiyano po sa akin, mga lingkod ng Diyos na aking nakakausap, ay madalas po ay yung Gospel of John. Yun po yung kanilang isinasuggest na basahin. Ang mahalaga po, bago tayo magbasa ng Biblia, ay manalangin po tayo. Tulad ng ating ginagawa, pagka may mga Bible study tayo, hindi naman po tradition yun eh. Yung tayo ay nagpe-pray. Nagpe-pray po tayo para tayo po ay bigyan ng karunungan ng Diyos, ng kaunawaan, sapagkat in our own knowledge, in our own strength, sa ating sariling karunungan, hindi po natin talaga mauunawaan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mauunawaan natin sa tulong lang ng Espiritu Santo. Ayon sa John chapter 14 verse 26. Kung atin po itong bubuksan, kaya napakalaga ng new life natin, yung pananahan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sabi po dito sa John chapter 14 verse 26. Sabi rito, datapwat ang mga aliw. Ang tinutukoy po rito ay ang Espiritu Santo. Sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya talagang ang teacher po natin ay hindi si Brother Wilson. Ang teacher natin ay ang Holy Spirit. Maaaring ako po ay ginagamit lang ng Diyos at ang Espiritu Santo ang tumutulong sa akin at ganun din ang sa inyong nakikinig. Kaya tinutulungan niya tayo. Kaya mayroong mga gift talaga po na nagtuturo. May mga gifted. May mga binigyan po siya ng karunungan talaga. Although yung iba talagang sometimes gusto lang nila nagtuturo, kaya minsan ay makikita mo yung gift ng nagtuturo pagka ikaw ay naliliwanagan. At hindi lang naliliwanagan, kundi natatouch ka ng Diyos sa kanilang mga pangangaral, pagtuturo. Ibig sabihin sila ay kinakasiyan ng Panginoon, Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa tanong po ninyo, Ate Rosita, baka yun din ang tanong ng marami po sa atin. Let's start. Ang importante ay start natin. Although ahadlangan tayo ng kaaway, kaya ang importante ay yung new desire natin. Ako natatandaan ko po, nung ako'y bagong-bagong Kristiyano, merong kwarto si Sister Wilma noon. Ang ginawa ko po ay gumawa ako ng isang folder. Sinulatan ko, do not disturb, sabi ko, kasi ayaw ko nali-disturb. Nung bago-bago po akong believer, ay for the first time, ako'y nanatili sa bahay at doon nga sa kwarto ni Wilma, almost 2 weeks, hindi ako talaga lumalabas. Although tinatawag ako ng mga kaibigan, mga barkada, ay hindi ako sumasama sa kanila. Kasi parang hindi ko alam bakit. Samantalang napakatamad ko na magbasa. Nung ako'y nag-aaral, hindi po ako nagbabasa. Yan, alam ni Brother Jim yan. Pero nung ako'y naging Kristiyano, kaya itong tinuturo ko po ay karanasan ko rin na talagang bibigyan ka ng new desire ng Panginoon. Parang sabik ako na
matuto. Sabi nga, parang ang isang sanggol sa 1 Peter chapter 2, verse 2. As a newborn babes desire the sincere milk, yung salitang desire. Conviction yun eh. Doon sa, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Yun yung purely word of God. Kaya, ang importante po ay start natin. Mag-pray tayo, maghanap tayo ng bakanting oras natin. Sabi nung iba ay maganda, madaling araw. Although ako nung una, ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon, iba na eh. Hindi na madaling araw. Minamadaling araw na ako. Dahil nag-usap nga kami ni brother dyan, almost lagi po ang tulog ko ay nasa 3 to 4 a.m. na ng madaling araw. Hindi po ako nakakatulog at parang sa akin naman ay enjoy ako na kahit na through my cellphone lang ay nagbabasa ako, nag-aaral ako, at minsan patayo-tayo ako, sinusulat ko sa isang aking papel na sinusulat ko yung mga insight, yung mga bagay na aking na parang hindi lang nangungusap ang Diyos sa akin at pagkalas na magpe-pray ako uli. Kaya parang yung buong gabi ko hindi ko namamalayan, madaling oras na pala, stress na alas 4 na dahil sa pagbabasa, pananalangin, wala akong ginagawa sa mga gabi na yun. Minsan sumisilip ako sa Facebook, kaya minsan sabi ni Jan, alam ko gising ka dito, nagla-like ka pa eh, kahit madaling araw. Yun po, pinupuri ko po ang Panginoon doon, although yun, yung talagang nagkukulangan ako sa tulog. Salamat sa aking may bahay. Minsan ay pag-aalis sila na mag-o-open na ng mga drugstore. Minsan alam niya, kasi ako ay puyat, hindi niya na ako ginigising pag nakatulog na ako ng bandang ng mga alas 3, alas 4, gano'n. Minsan naman pagka talagang importante, kailangan babangon din ako pagkakailangan po. Kaya depende sa oras po ninyo. Ang importante, you have time and you start to read. Yun po. Ngayon po, salamat po. Baka meron pa po. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you din po, Sister Rosita. Sige po, baka po sa ibang kapatid po, meron pa po tayong question. Tayo po ay patuloy po na sa dako po ng ating pong mga question and answer. Sige po, baka meron pa po tayong katanungan po. Last call po. Okay po, marahil po yung ating pong silence ay tayo po ay naliwanagan po sa ating pong naging pag-aaral at patuloy pong pasalamatan po natin ang ating pong napakinggan pong mensahe po sa atin at patuloy po nawa ito po ay maging hamon po sa atin. Sa ating pong pagwawakas po ay hilingin po natin kay Brother EJ na pangwakasan po tayo sa isa pong prayer. Hello? Hello? Audible po? Yes po, Brother EJ. Ayun. Tayo po yung manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa gabing ito at kami po yung nagsasama-sama. At gaya nga po ng ating napag-aralan na kami po sa araw-araw ay kami po yung nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Kami mga bagong tumanggap ng pagiging Kristiyano ay hindi ganun kadali. Puspusin niyo po ang aming sarili, bigyan po ng kalakasan at unawain ang mga bawat desisyon at ang pagtitimpi, ang pagnanasa sa mga kabunduhang nasa aming paligid. Patawarin niyo po kami sa araw-araw sa anumang aming nagawa na kung minsan ay nagdadala kami ng mga emosyon, ng galit, ng inis, at
ano pa man. Alam po namin, Panginoon, na nandyan po kayo parati, na handa kong patawarin kami at nagsisilbing gabay sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako for kaming lahat sa patuloy na biyaya at gabay na yung binibigay sa bawat sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw at ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you Good po. evening po. Good evening po. God bless po sa bawat isa. See you po on Sunday. Hindi pa po ito yung Saturday, no? Na ating Bible study po. Sa next pa, no? Yung last Yes po, Saturday. sa next po. Okay, pero sa Sunday po ay mayroon tuloy ba yung ating men's meeting? Sa Sunday, mga kapatid? Doktora tayo, di ba? Pwede po ba kala doktora? Oo. Ang alam ko, meron tayo eh. Kaya lang parang naka-online pa ba sila, Brother Jim? Nag-left na po yata sila, Brother Jim. Mga nasa labas lang sila, pero siguro i-remind natin, meron tayong mga men's meeting po sa Sunday, 3:30, mas maganda, nato na po tayo. 3. Kaya 3. Halika po. Thank you po. Good evening po. Bye-bye po. Ayo. Bye po. Bye-bye. Salamat Bye po. po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.